po sa inyo lahat. Morning. Salamat sa Panginoon na pinadala tayo dito. Patuloy na Panginoon ay nagmamalasakit sa ating mga kaluluwa dahil ang Diyos ang siyang lumikha sa atin. So, dito sa church, to all the viewers, salamat po. Kayo pa ay dyan. Malayo man kayo sa amin, pero ang Espiritu ng Diyos ay kasama namin kayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. So, sa umagang ito, welcome po sa Jesus Said Ministry Church, 420th Sunday Service. Sige po, let us pray. Maraming pong salamat, Diyos Ama, sa buhay na ito, Lord, na kung hindi sa inyo, Lord, ay hindi kami magiging buhay na katulad na pagkakalikha mo sa amin ngayon. Kayo po ang pinagmula ng lahat ng Diyos. Panginoon, salamat po ako rin kay Jeremiah na kayong lumikha ng lahat. At sa sino mang nais ninyong likhain, maging tao man ito o anumang bagay, Lord. So, ninanais mo kaming mag-exist sa mga daigdig na ito, hindi para lamang sa wala, kundi kami naniniwala na kami maging nagamit-gamit para sa pagsamba sa iyo. Nawa, puso namin, labi namin, buong lakas, kaluluwa, espiritu, ay magkaisa na sambahin ka, Lord, in spirit and in truth, Father God, sa umaga nito. Want to worship you again, Lord. Maraming salamat po. Pag-isahin niyo po ang espiritu sa umaga nito. Thank you, Lord. In Jesus' name pray. Amen. Hallelujah. Sige po, let us worship the Lord.
Panginoon, sa oras nito, salamat po sa patuloy, Lord. Ang kaharian mo ay narito na. Sinabi mo nga sa study namin this morning. So, Lord, kaharian mo ay unang-una ay pagpapatawad, kapayapaan ng Diyos sa Inova para ipahayag ang kanyang kapatawaran sa lahat ng tatanggap sa iyo, Panginoon. So, umagang ito, Panginoon, narito po ang iyong mga anak na nanginigluhod ang aming mga puso sa inyong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba. Wala po kaming kakayahan. Itaas ang aming sarili laban sa inyo, Panginoon. Kami ay isang payak lamang, Lord, na inyong nilikha na nararapat lang na sumunod sa iyong kalooban. Sa umaga nito, Lord, dalangin namin, Lord, na kami, Panginoon, ay patuloy inyong masaliksik ang puso namin, Lord. Narito kami para patuloy, Lord, na sambahin ka, Lord. Humingi rin ang kapatawaran at nais namin na yung kahabagan, Panginoon. Sa umaga nito, Lord, nawa, Lord, ang lyrics ng awitin nito ay makapagsamba sa iyo, Lord. Hallelujah. One
Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa umaga nito, Lord, patuloy po kami tumadakila sa iyong pagkapanginoon, pagkakos. Tunay naman, walang ibang makakapagbigay ng solusyon sa sinumang ng problema. Hindi ang mundo ito, hindi ang kapayapaan ng mundo ito. Sinabi mo nga, Lord, na ang kapayapaan ang binibigay mo sa amin, hindi ang mundong ito ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kaya, Panginoon, ang pag-asa namin ay nasa iyo, pagtitiwala namin ay nasa iyo. Salamat po, Ama, sa umaga nito, Lord. Gawang lyrics ng awitin nito, Lord, ay makapagsampa sa iyo, Panginoon. Praise you, Jesus.
Taste and pray. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yumayaman sa inyo ang aming kalakasan. Kayo ang ibibigay ng comfort sa amin, Lord. Na hindi kayang abutin ng kaisipan namin, Lord. Ang kapayapaan ito na nagbibigay ng kapayapaan sa aming isipan at puso. Through Christ Jesus. Tinatas namin ang lahat. In the name of Jesus we pray. Amen. Palapakan natin si Lord. Okay. Ngayon po, church. Okay, tawagin ko na po yung Sister Mariel. Good morning po. Morning. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church, ang Pitwan, San Mateo, Rizal, Philippines. Ika-420th Sunday Worship Service na po natin ngayong Sunday, March 29, 2026. So, ika-297 midweek Bible service naman natin every Wednesday from 6:30 p.m. Ang study po natin doon ay Book of Joshua, chapter 18, verse 1, so on. Ngayon po ay ika-420th Sunday worship service natin every Sunday from 9 a.m. to 10:45 a.m. Ang study po natin ngayon ay Gospel of Luke, chapter 10, verse 1 to 12. So ang title po natin today, this Sunday, ay The 70 Missionaries of the Kingdom of God. So, ang reminder po natin ay please occupy the front seat as much as possible. So, para po yung mga dadating, yung mga late po na dadating, upo na lang po sila sa likod. Next po, please turn off or put in silence your cellular phone para po hindi po tayo makastorbo sa teaching. Then, please refrain from talking with each other and avoid loud noises. Yan, hindi po tayo mag-usap para hindi po tayo makastorbo at makinig po tayo sa salita. Then, pang-apat po ay please take the best care using our church Bibles. So, yung Bibles po natin, pag entrance nyo po, nasa right side. Katabi po ng mga Bibles, yung love offering box po natin. Kung kinakatok po kayo ni Lord, ayan po, maglagay lang po kayo dyan. Wala naman po sa pilitan, kung kinakatok lang po tayo. Next po ay, please follow the YouTube of Pastor Saldi Build the Floor. So, i-follow po natin para po yung mga nakakamiss, lalo na po yung sa online, madali lang pong mag-manood. Follow po natin. So, first timers, wala. Wedding anniversary, birthday. So, you can send your love offering through video account number 0103-3025-8168. Ang account name po niyan ay kay Sister Maria Teresita E. Valenzuela. Kung nahirapan naman po kayo mag-bank transfer, meron din po tayong e-wallet, yung Gcash po natin. Meron tayong 0926-641-0455. So, ang account name po nun ay kay Sister Rizalinda B. Verdeflor. So, okay na po. Let's greet one another. Thank you. Dito na lang. Complex na
Na. Hello? Hello? Magandang umaga po sa inyo. Ano ba? Good morning po mga kapatid. Nandito na naman po ako at salamat sa opportunity at privilege na binigay ni Lord na makapag-share muli. Kinakabahan ako na si Bromel. Ang share ko po buti wala si Juan, si Bro Ramil, namimiss ko na siya. Ang share ko po ngayon ay sa Lucas 10. Tayo po manalangin muna. Humingi tayo ng tulong sa presensya ng Banal na Espiritu upang maintindihan natin itong salita. Ama namin Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay ni Lord na mapag-aralan namin ng iyong banal na salita, Lord. And we ask for the guidance of the Holy Spirit, Panginoon, na siyang lumabay sa amin, Lord, at magturo, Panginoon, kung ano ibig sabihin ng iyong salita, Panginoon. At nawa, Lord God, ma-glorify kayo sa umaga na to, Lord. Tanggapin niyo ang aming mga boses na isi-share ko, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng kaalaman, Lord. Wisdom, Lord, knowledge, Panginoon, and understanding, Lord. Salamat sa inyo, Ama ko Diyos. Salamat sa pag-ibig niyo, Lord. Sa inyong mercy. Sa inyong grace, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kung buksan po natin ang ating aklat sa Lucas 10. Ayan. Sensya na kayo. Nagkukuha kasi ilaw dito, hindi. Nag-glare siya. Kaya hindi ko mabasa. Pagkatapos ng mga... Sandali. Ayan. Mas maganda pala yung dilaw. So, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 70. At sila'y sinugong dala-dalawa na una sa kanya sa bawat bayan at dako na kanyang pupuntahan. So sinabi rito, pagkatapos ng mga bagay na ito, ano yung mga bagay? Kung titingnan natin sa Lucas 9, ang daming nangyari. Diba? Una, yung sinend niya yung 12 apostles na diniscuss at senior ni Pastor Jimboy yung tungkol sa pagpapakain ng 5,000, yung pagpapahayag nila Pedro tungkol kay Jesus, yung kanyang bagong anyo, yung sinabi rin niya yung tungkol sa kamatayan niya. Maraming babagay ito. Pero tingnan natin huli, yung huling-huli, na merong mga 3 nais na sumunod kay Jesus. Hindi ba, sabi nga ron, sinabi sa kanya ni Jesus, merong lumapit na scribes.
ako'y susunod sa inyo sa ka ba nagpunta, sabi ni Jesus eh. Ang mga asong gubat ay may mga lungga. Tinuro to ni Pastor Sardi last Sunday. At mga ibon sa impapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. May pangalawa. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit, para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit, sinabi niya sa kanya ni Jesus, walang sino mang mahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran at karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, kung i-analyze natin, kausap niya yung mga would-be followers, mga gusto maging followers ni Jesus Christ. No? Abalang-abala si Lord, lalo nung pagpunta sa Samaritano, di ba, yung Samaritan. Kung titingnan natin sa mapa, no, nasa left side siya. West. Yan, west side. May mapa sana ako, hindi ko na na-send. Yun nga, di ba, parang, bakit siya isa sa dahilan, ba't di tinanggap si Lord, at hindi pinadaan ng mga Samaritano? Dahil nga, yun nga, yung, parang inisip lang, mas focus si Lord sa Jerusalem sa pagpunta niya ron. So, nagkuhat sila. Dumaan sila sa may tumawid sila ng Jordan River, tapos pumunta sila sa Perea. Etong kuha na to, no, please note, itong Lucas 10 na to, itong bahagi ng scripture na to, ay hindi siya diniscuss o tinilakay sa ibang mga ebanghelyo o ibang gospel ni Mateo, Marcos at Juan. Pinag-aaralan natin ngayong araw na to, umagang to, ang last, sabi ng mga scholars, last 6 months ni Lord sa ministry. Bali, yun nga, dahil hindi sila pinadaan sa Kuan, sa Samaria, tama, ito nga yung sa may chapter 9, verse 51, tumawid sila, tapos dumaan sila sa area o region ng tinatawag na Perea, na sa kabilang panig nga ng Jordan. Sa east side yon. Pero marami ring Hudyo ron at may mga Gentiles din doon. Bali, focus kasi si Lord na makapunta sa Jerusalem at iniwan na nga niya yung last ministry niya sa Galilee o Galilea. Tapos na siya ron. Tapos kung titingnan natin, sabi, pagkatapos nito, di ba, ng mga bagay na to, yun nga, yung may nagtatanong na pwede mag-follow, naisip siguro, at nakuha ko na idea ko na. Siguro naisip ni Lord na, eto pala may mga gusto sumunod. Di, i-commission ko kayo ngayon. Tingnan natin. Di ba sabi, pagkatapos ng mga bagay na to, lahat ng mga bagay na nangyari sa chapter 9, yung binasa natin. Ang Panginoon ay humirang ng 70. Sabi sa NKJV, after these things, the Lord appointed 70 others also. But sa NIV, kung titingnan natin, kung si wife ko, NIV yan, nakalagay doon 72. Pero may footnotes na makikita sa footnotes sa mga ibang kasulatan daw ay 72. Pero dito sa Tagalog nga, 70. Sa mga old manuscript kasi nakalagay 70 or 72. Wala naman tayong paraan upang makasiguro kung 72 nga ang tama. Pero maraming translator Bible translators ay komportable sa 70. Tiyak na hindi naman ito para sa atin, di ba, malaking issue. So, let's say na 70 nga.
70 ang kanyang hinirang. So, ang tanong, bakit 70? Yeah. Bakit 70 ang hinirang ng Panginoong Jesus? Kung babasahin natin sa verse 1, wala no? Wala nakalagay na hinirang ko 70 dahil 70 kayong nakasunod sa akin. Actually, madami na eh. Kung titingnan natin, pag-alis ni Lord sa Mary, ang dami nakasunod. Marami na siya alagad, 70 plus 12. Hindi lang yan, mga mas marami pa, may mga babae pa eh. Bakit nga 70? Ang bilang kasi na 70 ay napakahalaga sa mga Hudyo. Kasi doon sa bilang 11:16, mga bilang 11:16. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moses, ito yung kuha na yung time na pwedeng tubig ko na uubos na yung sense na kaya, natutuyo yung lalamunan. Ito yung kuha, humirang si Lord ng parang a-assist kay Moses dahil nga ang kukulit ng mga Israel eh. Actually, pag binasa niyo yan, ang dami pa kain sa Israel, mamamatay iba sa mga ibon na kainin nila yung mga pugo. Dahil makukulit sila. Bali, basahin natin. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moses, magtipon ka para sa akin ng 70 lalaki. Yan, masyadong symbolic sa sa matatanda sa Israel, yung mga thunders daw ng Israel, na yung nalalaman na matatanda sa bayan at mga nangunguna sa kanila. At dalin mo sa toldang tipanan upang sila'y nakatayo roon na kasama ko. So yun nga, nakakita natin na symbolic yan. Parang sasabihin natin yung mosaic pattern ba tawag doon. Upang magbibigay totoo sa mga Hudyo na ito'y katunayan at katuparan ng lahat ng inaasahan ni Moses. Isa pang kahalagaan ng 70, ang sa mga Hudyo ay ang tawag doon ay religious council nila na composed ng 70 members. Ito yung tinatawag na Sanhedrin. So, hindi ko alam ba't binase nila na 70 members doon. Siguro maaari dito sa Mosaic law na to. Mosaic prophecy or ang tawag dito yung Mosaic pattern. Ito pa, nung sinalin din yung Hebrew from Hebrew to Greek upang mabasa ng mga Hudyo. Kasi halos yung mga Hudyo nung time na yun ay Grego ang kanilang pagbasa, pagsasalita. Sinalin yon yung Hebreo na writings ng Bible, sinalin yon sa Greek. At tinawag itong Septuagint. Yung word na yon ay Latin para sa 70. So lahat ng 39 books sa Old Testament at iba pang mga books, yung mga sa Apocrypha, ay na-translate sa Greek. Isa na lang, ito na lang din ay sinisimbolize din to ng 70 nations doon sa Genesis 10. Hindi ko na nilagay mapa. Known as the Table of Nations. Ito yung list of descendants ni Noah na nag-populate sa world, sa earth, after ng Great Flood. Kinuwenta ko nga, ito si Japheth, yung anak ni Noah, 14, si Ham, 30, at si Shem, 26. So, makikita natin na 70 nga. So, balik tayo sa text natin. Siguro, okay na sa inyo yung ilang paliwanag sa 70. Yun nga, sabi ko kanina, maraming pangkat ng believers na kasama si Jesus Christ nung kanyang pagpunta rito, pagpunta niya sa Perea.
kasama niya dito sa, teka, siguro yun nga, marami kasi doon sa tatlong tao na nagpunta nung last verses na yun, dumagdag pa yun kung sumunod sila or mga dalawa lang o ano. Kasi binanggit din ni Pedro do sa Acts 1 verse 15, Acts 1 verse 21, hindi ko na sinama yan eh. Na yun nga, merong si Jesus na kasama na halos 120 yata. Oo. So dito balik tayo ulit, sila sinugo ng dala-dalawa o 2 by 2. So 35 pairs. Ayon sa Deuteronomy 19:15, nasabak ba yan? Sabi gano'n, ang patotoo ng dalawang saksi ay tinuturing na totoo at legal. Ako kung nag-iisang saksi, kung isa lang daw ay hindi mangingibabaw laban sa isang tao sa anumang kasamaan o kasalanan kanyang nagawa. Yan ang patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay pagtitibayin ng usapin. Sa Deuteronomy yan. So legal yan. Sinabi rin sa Ecclesiastes o ang mangangaral 4:9, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sa madaling salita, you multiply the work sapagkat kung sila ay mabuwal nga, may babangon na isa at ang kanyang kasama. Mas marami kayo, mas matatag. You can provide strength and support and encouragement. Assistance and help kapag dala-dalawa. Natutuwa nga ako kay Pastor San sa akin. Kasi Sunny dahil dalawa sila lagi. Nakikita ko pumupunta ko sa lugar yun bro, yung pinupunta. Sa Batuan. Tapos doon sa jail. Kasi kung halimbawa kailangan ng support, ba? Full support si Sally sa'yo, di ba? Siya gumagawa ng ganito. Kung wala si Sally, sino gagawa nito? Diba? Walang mga ganyan. Nakakatuwa yung dalawa-dalawa na minister ni Lord. Sinampol ko tuloy si Pastor Sandy at si Sally. Ang dalawa nga ay mabuti kaysa isa dahil sila ay gantimpala sa kanilang pagpapagod. Kaya ang pagkakaroon ng dalawa ay nagpapatibay na patotoo upang gawing kapanipaniwala ang mensahe nila tungkol kay Jesus para sa mga bayan na pupuntahan nila. Siyempre, sino nga naman maniniwala sa'yo kung walang tutulong isa na magpapalo up ng gano'n, diba? Kasi itong mission nila na to share nila na parating na si Lord. No, mauna lang kami. Kasi pinrepare ng mga disciple na to yung pagpunta ni Lord. Halos yung 6 months na yun, nagugol niya ro sa lugar na yun. Kaya pag binasa natin tinuloy-tuloy natin itong chapter 10, ang daming ginawa ni Lord dito na wala ro sa ibang gospels. Na nakuha ni Luke. Galing si Luke magsulat. Writer talaga siya. Sila ang mga 70 messengers na pupunta sa bayan at magsishare ng message na si Jesus nga, ang Panginoon at tagapagligtas, ang hari ay darating. At sasabihin nila kung sino siya at kung bakit siya po parito para ihanda ang mga tao, diba? Para sila yung tinatawag ng mga advanced team o advanced missionaries sa panahon ng mga kaharian ng mga 16th century, mga 15th century. Sila yung tinatawag ng mga herald. The king is coming. Mga ganyan. Tapos sasabihin nila before dumating yung hari. At sila rin yung mga missionary dito na in-appoint ni Lord upang ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo.
ng kaligtasan at sa pamagitan ng hari, ang Mesaya at tagapagligtas. Kaya hindi sila naiiba sa atin, di ba? Ito rin na ating responsibilidad. Tayo ay mga misyonaryo ng kaharian sa ating panahon. Hindi natin sinasabi sa mga tao tungkol sa Mesaya na darating pa lamang kasi dumating na si Lord. Kundi sinasabi natin sa mga tao tungkol sa Mesaya na naparito na. Tayo mga saksi ni Kristo sa mundo. Yan talagang dahilan kung bakit tayo narito. Kasi minsan may mga nagtatanong, ba't ba ako nandito? Ba't ba ako nag-Kristiyano? Yan ang dahilan para maging misyonaryo. Tayo nagsisilbing parang extension ng pitungpo. Nung binabasa ko at sabi ko, para silang kuha yung mga, ano ba tawag doon yung unsung heroes? Kung mababasa niyo yung buong 10 na to, nakakatuwa nga sila dahil doon sa 9 na diniscuss ni Pastor Jimboy, inorday na. Kung babasahin niyo yung mga sa late part nito, no, hindi ko na kasi aabutin Sana inabot ko pero salamat at hindi. Dahil ang haba. Nakapagpalayas pa sila ng demonyo. Sa 9, ito na konsume si Lord sa kanila. Apostol na yun. So tayo nga yung mga extension ng 70. Hindi tayo maaring maging mga apostol, di ba? Siyempre, iba yun. Talagang na-meet nila si Lord, nakahalubilo nila. Pero pwede tayong maging messenger ng Panginoon. Di ba? Tayo mismo na simpleng tao na, sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians, ano ba to? 1, no? Verse 26-29. Ayan na naman, sinisipon na naman. Dito kasi si Brother Mel, nasipon tuloy ako. Sapagkat tingnan nyo ang inyong pagkatawag. Tingnan nyo raw, sabi ni Paul, mga kapatid, kakaunti sa inyong matalino. Yan, aminado ko. I'm Bopons. Ayon sa pamantayan ng tao, diba? Hindi maraming makapangyarihan, hindi marami ang sinilang na marangal. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa libutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Nakita niyo yung mga pinili niya, di ba? Hindi namang matatalino. Pero kuwan, mga mababa sila, habol ang kanilang puso. Pinili ng Diyos mga bagay na may hina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ng malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa, ang mga humble, at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Amen. Yun ang hamon sa atin, di ba? Hindi masasabi na, mahina, hindi ko memorize yung mga verses May kasasabi na bibigyan kayo ng power ni Lord. Sabi nga, di ba, bibigay sa inyo ang Holy Spirit para maging teacher niyo. So, ang haba na ng verse 1. Pagpapalagay niyo, aabutin tayo alas 12 rito. Sa verse 2 tayo. At sinabi niya sa kanila, totoong maraming aanihim, subalit kakaunti ang manggagawa. Gamit ang analogy ng isang hinog na bukid, isang malapit ng harvest na bukid ng trigo. Itinuring niya na napakaraming tao ay parang harvest field
na handa na para anihin. Iniisip niya ang laki ng pangailangan ng tao at nakita ito bilang opportunity. Sinabi rin ito ni Jesus sa, actually itong sinabi rin ni Jesus sa Matthew 9, verse 37-38. Ewan ko ba't lagi sinasabi ni Lord to marahil parang panggising din sa mga disipulo niya at sa atin. Lagi niya napapansin to, sinasabi. Actually, ito ay totoo pa rin, di ba? Hanggang ngayon. Kung naniniwala tayo na konting panahon na lamang bago ang pagbabalik ni Jesus, second coming, dapat natin sa puso ang mga prinsipyo ng pag-utos ni Jesus sa 70. Imagine nyo na lang kunyari, eto may si Pastor Sandy sa may hacienda ro sa Cavite. Summer, di ba? Kung marami kang tanim na, ano ba yung mga madaming harvest sa summer? Oh, biro mo. Ready na lahat yun, pero walang nag-harvest. Ikaw lang. Di ba, isipin nyo na lang ganon, na ang daming dapat nang i-harvest sa, Batuan? Sa Batuan. Doon pa sa mga lugar doon? Hindi, kaila Choy. Ang Pildos. Tapos yung kaila Shaira. Pag-asa. Pasensya na, hindi ko kabisado. Hindi po ako taga San Mateo. Ang daming harvestin doon. Di ba? Kulang. Subalit, sabing ganun. Kakaunti ang mga manggagawa. Ilang kay lahat dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8. O, konti lang, pero kaya natin yan. Di ba? Ito'y isang anihan na nangangailangan ng manggagawa. Kasi sayang masasayang yung haharvestin na yan kung walang manggagawa. Diba? Sasayang lang yung bunga na yan. Nagbabala si Jesus sa atin ng pagkakataon na matugunan ng pangailangan ng tao at madala ang mga tao sa kanyang kingdom ay maaaring masayang dahil sa kakulangan ng manggagawa. Kaya ano sabi niya sa verse 2b? Kaya, idalangin nyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Biro mo, galing Kinuman niya sila mag-pray. Alam niyo na, itong mga plano natin, mga pagplano ni Pastor Sally sa pagpunta ng pagplano niya sa mga pagsashare na, nagpe-pray sila di ba? Bago nila gawin yun. Hindi ma-accomplish yung work na yun kung walang prayer. So mag-pray. Laging niyong isipin yun. Pray. Sabi nga doon sa mga prayer works. Yeah? Basahin natin yung verse 3. Humayo kayo, sinusugo kayo gaya ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Alam, bilis no? Sabi pa lang, pray. Sila na pala pinahayo. Kayo na, nag-pray kayo. Kayo na mismo, humayo kayo, susugo kayong gaya ng mga kordero. Answered prayer kagad, di ba? Intusan sila ni Jesus na lumakad dahil gagamitin sila ng Diyos upang maging tugon sa kanilang sariling mga panalangin. Pero hindi ko na sinasabi na huwag kayo mag-pray dahil tatakot kayo, baka kayo padala. Humayo kayo, sinusugo kayo. Hindi iniintay ni Jesus ang mundo ang lumapit sa kanya. Sinugo niya ang kanyang mahalagad. Ito isang basbas na kahit anong mangyari sa misyon nila sa daan, ang Diyos ang may pananagutan sa kanila. Kapag ang Diyos ang nagsugo,
Siya rin ang magbibigay ng lakas, ngunit ang pagiging sinugo ay hindi garantya. Hindi garantya na may na madali, na lahat madali. Kasi kung titingnan natin sa verse 3 ulit, di ba? Gaya ng mga kordero. Di ba? Sa gitna ng mga asong gubat. Grabe. Alam niyo yung kordero, hindi yan yung sa panluto, Hindi yung kordero. Ba't tumawa ka? Kala mo yun? Hindi. Kaldero yun. Ang kordero, lamb yun or sheep. Alam niyo ba yung mga kordero o tupa, mapapanood niya sa mga reels, sa mga FB, sa mga kahit sa TikTok. TikTok. Walang depensa yan, mga kordero. Kung titingnan mo nga, yung ngipin nila parang ngipin natin. Diretso lang. Nakakatuwa, no? Walang matatalim na ngipin. At tingnan niyo yung kuko nila. Walang, hindi matalas. Walang panlaban. Umaasa lang talaga sila sa shepherd, sa pastol. Ang tanging kaligtasan ng kordero o ng mga lambs ay sa presensya ng pastol. Kaya nga si David nun, di ba? Binabantay niya yung mga lambs niya talagang. Actually, meron ng part na napatay pa niya yun. Di ba? Hawak-hawak niya yung Panginoon niya. Talagang pinoprotekta niya. Ganun protection din sa atin ni Lord. Di ba? Nilagay niya tayong mga lambs doon o kordero sa gitna ng mga wolves. Pero poproteksyon niya tayo. Protection. Pinapakita kasi rito na yung protection ng isang Kristiyano ay hindi galing sa sariling lakas natin, kundi galing sa kordero ng Diyos na si Jesus. Di ba? At sa bang karakter din ng lamb, maamo sila. Diba yan? Kahit sipahin mo, hindi okay lang sa kanila. Subukan yung i-research yung ganun kaamo yung lamb. Pinapatay na nga, hindi pa sumisigaw. Ano naman yan? So itong pagiging maamo ng kuha na to, isang karakter din natin, kinakatawan natin itong karakter na to, na kailangan maging maamo rin ng Kristiyano. Di ba? Hindi yung, kaya nga sinabing lamb, sinusugo kayo lamb. Hindi naman yung sinusugo kayong isang leon na nakikipagtalo, share mo yung word, kikipag-away. Hindi. Huwag gano'n. Kailangan, sabi nga kanina, di ba, maging mababa at mapagkumbaba. Hindi marahas. Di ba? Kaya panatiliin natin yung pagiging humble natin. Sana, no? Panatiliin nyo yung mabait, tapat, at mapagtawad sa tulong ng Panginoon Jesus. Siyempre yan. Di ba? Magtiwala tayo sa mabuting pastol na si Jesus. Ngayon, kung gusto niyo mabasa pa yung tungkol sa pagiging good shepherd ni Lord, basahin niyo yung sa John 10, 1-16, sa 26 and 30. Hindi ko na po ito in-slide. So, dinuktong pa rito, no, sabi, maging, kordero sa gitna ng mga asong gubat. Sa gitna ng mga asong gubat, no, sa English ko, wolves. Oh. Merong sinasabi rito sa Matthew 7:15. Ayan. Mag-ingat kayo sa mga bulang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Mga false teachers, false prophets, sila daw yung mga bulang propeta. Sa Acts 20:29, ang mga wolves daw represent na threat sa believer. Sa Old Testament, sa Ezekiel 22, sila raw yung mga cruel and selfish leaders. Ang mga lobo ay sumisimbolo sa panganib sa mga taong galit sa Ebanghelyo. Sila ay ang mga false religious leaders. Sila ay mga taong malupit, mapang-api,
at nambabatikos sa pananampalataya. So, in reality nga, di ba, hindi pinangako ni Jesus ang madaling buhay. Sinabi niya ito upang hindi mabigla ang mga alagad kapag dumating ang pag-uusig. So, wag tayong matakot sa oposisyon, di ba? Kung i-apply natin sa buhay natin, huwag tayong matakot. Normal lang yan na may kumontra sa iyong pananampalataya. May mga asong lobo o wolves sa paligid natin. Panatilihin natin malambot ang puso. Huwag hayaang huwag kang gagaya ron na magiging ugaling asong lobo ka rin. Manatili tayong kordero o sheep o lamb na mabait, tapat at mapagpatawad, humble, kagaya ni Lord. Diba? Hindi siya pumalag nung ginawa siyang sacrifice o ginawa siyang pinako sa krus, pinahirapan. Magtiwala tayo sa ating mabuting pastol na si Jesus. By the way, itong verse na to, katulad rin to na sinabi ni Jesus sa Matthew 10:16, yung parallel account ito. So sa verse 4, huwag kayong magdala ng lalagyan, ng salapi o supot o mga sandalyas at huwag niyong batiin ang sino man sa daan. Halos kapareho dito ng tinuro ni senior ni Pastor Jimboy. Ha? Kung pinanood nito, di ba? May mga kuwan may mga utos, di ba? Na huwag kayong magdadala ng lalagyan ng salapi, walang wallet, walang pitaka, walang knapsack, di ba? Mga sandalyas. Di ba? Siguro ng time na yun, ba't dinagdag dito yan kasi, siguro pagbalik may mga extra sandals na dala. Pero, yun nga, extra sandals, hindi natin alam yung time na yun. Siguro mabato yung time na yun. Sisira siguro siya. Pero, yun na nga, wag daw dadala ng extra sandals. No? Ba't kaya ganun, no? Di ba? Halos ka pareho. Pero pagkakaiba supot, hinapsak. Kasi nga, medyo kakaiba to di ba? Medyo, doon kasi inutos niya rin sa 12 apostles, di ba? Sabi niya sa mga Hudyo, no? Laki pumunta. Kung babasahin niya, actually doon sa 9 wala pero nandun sa Matthew. Pero tong 70, kahit kanino, magbahay-bahay kayo, hindi mo lang kung sino yung doon sa bahay na yon, di ba? So tinuruan ng ating Panginoong Jesus ang mga alagad na tungkol sa ganap na pagtitiwala o total dependence. Gusto kasi paalam ni Lord sa mga alagad na siya bahala sa kanilang kakainin at isusuot. Yeah. Saka ang pagdadala ng knapsack o traveling bag, ay siyempre nakakabagal yan. Bigat yan. Diba? Importante sa kanila yung mensahe ng kaharian ng Diyos dahil urgent ito Hindi naman sila padadala kundi urgent Kasi yung time na yon kailangan mauna yung unang balita na yan, message na yan, bago dumating si Lord, hindi niya ka na kasi makakukuha niya, may isa-isa pa yan. Kaya yun din ang purpose ng mga messengers, ng mga disciples, di ba? Ang kaharian ng Diyos, ang mensahe na yun ay urgent. Isang paraan din ito para stretch yung pananampalataya ng mga alagad. Gusto kasi ni Lord na maranasan nilang himala sa pagkakaloob ng provision ng Diyos sa pamagitan ng mga pupuntahan nilang bahay. Kasi dito mababasa natin sa susunod na magpo-provide si Lord through yung mga may-ari ng bahay. At sabi pa sa verse 4, huwag nating batiin ang sino man sa daan. Suplado no? Kasi walang batian. Parang, hindi kasi, napansin nyo nung last verses na kuha, di ba? May umihirit na tatlo. Siguro lalakad sila. Sunod kami sa'yo. Tatlo yun. Ano? Nakapokus siya. Kahit karo sa Samari, di ba? Halos hindi niya na mapansin yung Samaritan doon. Nagsaselos nga sila dahil kala mag-i-stay pa ron. Yung pala, dadaan lang.
Di ba? Parang gano'n, focus na focus si Lord eh. Di ba? Huwag daw pansinin o batiin ang sino man sa daan. Kasi itong part na to, madalas mapagkamalang kuwan eh, utos ng pagiging suplado o snub. May cultural meaning kasi to sa pagbati nung panahon na yon. Halos sa Middle East, di lang kasi ito hello or hi. Ito'y mahabang ritual ng pagyukod. May mga ritual sila ganun, pagyakap at mahabang kwentuhan. Halos maabot daw ito ng 1 oras sa araw. Gano'n katindi. Hindi ko na i-discuss to masyado kasi ang context natin rito yung ma-sharing kingdom ni Lord. Ayaw ni Lord na magkaroon ng distraction. Di ba? Dahil dito, mission to ng pangangaral eh. Pag-share ng gospel at mahalaga ito dahil hindi dapat tumantala. Urgent to. Dahil ang Ebanghelyo ay usapin ng buhay at kamatayan. Kaya kailangan maging focus. Unahin ang priority. Sa 5:6, verse 5:6, basahin natin itong protocols. Sa anumang bahay, kayo pumasok, sabihin muna nyo, kapayapaan nawa sa bayan na to. Shalom. Sabihin nyo, shalom. At kung doon ay may anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya. Subalit kung wala, ito'y babalik sa inyo. Binigay niyo itong protocol na to paano papasok sa ang mga alagad sa isang tahanan. So sinabi ko na yung shalom, sabihin, peace, at hindi lang to hello. Huwag niyong gagamitin ito na basta-basta lang na hello, shalom. Hindi. Ito'y may panalangin sa kabuuan. May pagpapala galing sa Diyos. Yun ang kanilang one. Masyadong mahalaga sa kanila shalom. Ang mga lingkod ni Kristo ay dapat maging mga tao ng kapayapaan. Hindi sila pumapasok para magdala ng gulo. Kanina sinabi ko, hindi ka siya dapat ganon. Hindi ka makikipagdadate, kundi magbigay ng maayos na usapan between tao at Diyos. Papaliwanag mo sa kanila. Isang test din to ng pagbati sa bahay ay kung ang bahay ay sa kanila ay tumanggap sa mensahe ng Diyos or Ebanghelyo. So makikita natin rito, meron nakalagay na anak ng kapayapaan or son of peace. Sino is son of peace? Doon sa bahay na yon, kasi may mga taong, ito, siyempre, sino ba nakasubok na rito mag-share sa bahay-bahay ng mga unang Kristiyano pa kayo? Ayun, isa lang. Buti lang may isa. So, kasi, 2 pastor na nagtaas ng kamay. At least yun. Yeah? Mapapansin natin nung nag-share tayo dati sa mga bahay. Ako, nag-share din ako dati sa chewing ko. Di ba, ang sarap pag yung tao na yun open sa message. Papaliwanag mo siya na ito ang kaligtasan, kay Jesus lang ang kaligtasan, wala nang iba, di ba? Makikinig sila, di ba? Bukas ang pinto nila sa puso. Kapag tinanggap ka nila, tinatanggap din nila ang kapayapa, dala mo. Okay? Nakalagay dito sa 1 Samuel 25:6, pero hindi ko na mabasahin. Basahin nyo na lang, kasi mahaba ito eh. Subalit kung wala, sabing ganun dito, ito'y babalik sa inyo. O nga pala, itong kapayapaan na to, alam natin na si Jesus Christ, siya ang Diyos ng kapayapaan. Diba? Kaya dapat maging example tayo. Diba? Ganun na lang makasimple. Kung ano yung karakter ni Lord, gayahin natin. Diba? Sabi dito sa verse 6b, subalit kung wala ito'y babalik sa inyo. So, ano ibig sabihin nun?
babalik. Akin yung peace ko. Huwag maghinayang sabi gano'n. Kung hindi tayo tatanggapin o kung itataboy tayo, ang inyong panalangin at pagpapala hindi mawawala ng saysay. Amen? Babalik to sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong pagsunod, hindi mo kailangan ipilit ang kapayapaan sa ayaw tumanggap. Kung ayaw nila, di ba, ang hatol ay sa kanila. Ang ating tungkulin lang ay mag-alok ng kaligtasan sa kanila, share natin ang gospel, hindi natin kontrolado ang desisyon ng tao. Mayroong ang English na it's their loss, no? Not yours. Sa verse 7, at manatili kay sa bahay ring iyon. Ito, mabigat to. Mabigat na yun. Kasi mga missionary, di ba? Lalo na pag mga ibubulong na, lalo na pag mga foreigner. Hindi sanay sa mga pagkain na kakaiba. At manatili kayo sa ibahay ring yon, kainin, sabi nga nun, hindi mabasa, at inumin niyo ang anumang ihain nila, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. May sahod pala, bro. Huwag kayo magpalipat-lipat ng bahay. Kahit yung tax. Di ba? Sabi nga, sweldo sila. Pinagbabawal ipalipat-lipat. Huwag daw fickle-minded o paghanap. Di ba? Minsan, sarap mag-share sa Forbes Park. Isa-isa mo, kailangan papasukin doon. Sa Green Meadows. No? Sabi nga ni Pastor Sandy, mag-share nga tayo sa rancho. Sige, go! Hindi naman lahat ito big time. Subukan natin, bro. Schedule tayo. Mga kapatid, handa ba kayo pumunta ng rancho? Okay, sige. Doon ano yung lugar mo? Magallanes. Hindi sa Magallanes ko yan, hindi tinitira ni Enrique. Hindi Magallanes, Cavite. Cavite yan. So, wag daw tayong palipat-lipat. Sabi niya, sa kabilang bahay, kung masarap ang ulam doon, kung mas komportable doon, sala nila aircon. Grabe, no? Pinapakita mong mas malaga ang, kasi parang sinasabi mo na mas, kung saan ako komportable, doon lang ako dapat, di ba? Parang pagpunta nila siguro sa Perea, may shanty, yeah? Meron 3 palapag. Ako dito! Ayoko dito sa Megwa. May mga baka. Doon tayo sa Megwa, may mga utusan, di ba? Wag. Yeah, parang sinasabi mo na mas malaga katawan mo kaysa sa mission. Dapat makisama tayo sa unang number 1 na bahay, number 2, number 3. Wag yung pagpunta mo ron, doon ako sunod-sunod. Walang pilian ng bahay. Dapat makisama tayo sa unang tumanggap sa atin ng buong puso. Ganyan din ang abilin ni Lord sa 12 apostles na sinir nga ni Pastor Jimboy. So sabi rito sa slide, may slide pala, sa Mark 6:10. Ayan mas malinaw, di ba? Kesa sa binasa. Sinabi sa kanila, saan man bahay kayo pumasok, manatili kayo roon hanggang sa umalis kayo roon. Wala kayong choice. Hanggang sa umalis kayo. Sa man ba kayo pumasok, sabi, manatili kayo hanggang sa umalis kayo. Umalis sila. Saka, siyempre, di ba, nakaka-insulto naman sa kanila kung pagpunta mo, di ba, alis ka agad, lipat mo na ako roon. Magagabi na Masarap na matulog.
ang focus dapat kuan, sabi nga ni Lord, spiritual, di ba? Huwag material, di ba? Kasi yung kingdom of heaven ang kinukuha natin. May kinanta ni Pastor Sandy kanina. Dapat huwag maging pabigat, huwag maging pabigat o mareklamo. Kung saan ka dinala ni Lord, doon ka maglingkod ng tapat. Ito sa verse 7 din, sinabi, kainin at inumin niyo ang anumang ihain nila. Sabi ni Lord, tanggapin ang anumang ihain nila ba bilang tanda ng pasasalamat at suporta. So, ano ibig sabihin? Huwag kayo choosy. Yeah? Kung ano binigay sa inyo, kainin nyo. Kung binigyan ka ng baboy, busog ako. Busog po ako. Dahil iba, kasi paano kung makapasok sila sa mga gentil, lahat ng putay baboy. Sige. Yun nga, ang tinutukoy dito, syempre, mga inaalay sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Diniscuss din sa ibang book dito sa Bible, na hanggat huwag na tayong maging katitisuran nila. Di ba? Tanggapin natin kung ano yung kainin at inumin natin ang mga ihain nila. Huwag mo nang sisilipin kung malinis ba itong baso. Parang may lumulutang. Tanggapin ang anumang ihain nila bilang tanda ng pasasalamat at suporta. Yeah. Sa verse 7, ano ba yung nalagay? Sa huling sentence. Sa huli ba yan? Teka, pangalawa pa. Sabagkat ang pangmanggagawa ay karapat dapat sa kanyang sahod. Sa English, the labor is worthy of his wages. Dati nung nagtatrabaho ako sa Jollibee, importante sa akin itong verse ito. Kailangan tama yung pinasasweld sa akin. Tama naman. Pero itong buwan na to, sinasabi doon sa manggagawa. Kasi minsan, quote niya naman sa mga May 1 Labor Day. Ang manggagawa, the labor is worth his wages. Ang tinutukoy dito, yung manggagawa sa kaharian ng Diyos. Kung si Pastor Saldi at si Pastor Jim, sorry bro, nagilala ko na Pastor si Bro Jim Boy, ay magmi-ministeryo, di ba? Siyempre, worthy naman sila na bigyan. Diba? Kasi isang malagang prinsipyo sa Bible to tungkol sa pag-support sa mga naglilingkod. Karapatan ng mga minister to na tumanggap ng pagkain, inumin, o pera. At di dapat ito kaya ni Pastor Saldi. Di ba? Dahil ito ay bayad sa kanyang pagod. Di ba? Hindi mo sasabihin love gift. Hello? Pinagod mo love gift. Hindi kasi, yun naman yung sabihin, di ba? Sabi nga sa kawan, di ba? Tumana sa ang simbahan nga, di ba? Tayo, church, medyo mabigat, di ba? May responsibilidad na suporta ng ating pastor, si Pastor Sandy, di ba? O sino mang misyonaryo, di ba? Sinabi naman niya sa Deuteronomy 25. Pero ang babasahin ko yung sa New Testament sa 1 Timothy 5:18. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Gumigiik, what is gumigiik? At ang magagawa ay karapat dapat sa kanyang sahod. Sample ko na lang. Siyempre, nag-harvest ka, di ba? Ginamit mo yung kalabaw. Hindi na baka. Kalabaw kasi nag-akukan sa atin, di ba? Siyempre, kumakain din siya. Pagkain niya yun Huwag mong babaw, papatluin mo dahil bebenta ko yan kinakain mo. May karapatan sila kumain. Di ba? Sila nga nag-harvest nun Sila nga tumutulong siya Sabi pa sa sinabi ni Paul doon sa 1 Corinthians, eto, medyo mahaba to didibdibin na lang natin to. Basahin natin.
1 Corinthians 9, di ba? Sabi, kala mo 4 lang, maba, no? Wala bang kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na magsama ng isang asawa gaya ng ibang apostol at mga kapatid ng Panginoon at ni Peter? Sama pala niya yung asawa niya. O ako lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa paghahanap buhay? Sabi ni Paul yun, ha? Sino ang naglilingkod bilang sangkawal sa sarili niyang gastos? Sarili mo gastos. Sino nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nag-aalaga ng kawan at hindi umiinom ng gatas sa kawan? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko hindi ay sa pananaw ng mga tao. Hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? Sapagkat nakasulat sa kautusan ni Moises, yun yung Deuteronomy. Deuteronomy 25. Huwag mo lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Hindi ba't siya ay nagsalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin. Sapagkat ang pag nag-aararo ay dapat mag-araro ng may pag-asa at ang gumigiik ay gumigiik na may pag-asa na magkakaroon ng bahagi. Kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na spiritual, kagaya ng mga minister, mga pastor, kalabisan ba na aming anihin sa inyong mga bagay na material? Sagot, kalabisan ba? Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Di ba? Masigit pa? Oh. Sino ba magtag? Pero mo yung nagsaserve ka kay Lord. Gayun naman, hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming nakahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Kung meron mo kung titiisin nila yun, gutom. Di ba makakapag-share ka ba ng gutom? Huh? Ano na yun? Pangulin. So, hindi ba ninyo nalalaman ng mga gumagawa ng paglilingkod sa templo yan, ha? Ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo. Sarap na mga inaahin doon. At ang mga naglilingkod sa dambana ay makakabahagi ng mga handog sa dambana. Gayon din naman, pinag-utos ng Panginoon na ang mga mangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang kabubuhay mula sa Ebanghelyo. Plus, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko sinusulat ang mga bagay nito upang gayon ang mangyari sa akin. Sapagkat mabuti sa akin ang mamatay. Oh, grabe. Kaysa pawalang saysayang ng sino man ang aking pagmamalaki. So, nabasa natin rito na wala naman source of income ang mga minister. Oh. Ang sahod, sabi mo na, upa, o love gift, ay nararapat dahil sa paglilingkod sa Diyos. Kasi yun ang tunay na trabaho, yung paglilingkod kay Lord. Yun ang purpose natin, di ba? Gumagamit ng mga tao ang Diyos para tustusan ang kanyang mga lingkod. Kaya huwag kayong sa mga minister, bubulong na lang. Bro, huwag kang matakot, umahiya. At tumanggap ng tulong. Dahil hindi naman paraan ng Diyos. Alam mo kung anong paraan ng Diyos? Para pagpalain yung mga nagbibigay. Amen? Second. Second Corinthians. No, sabi yun, kayo. At ito ang ibig sabihin, ang nagasik ng bagya, ay mag-aani rin ng bagya. Ang mag-aasig na sagana, mag-aani rin na sagana. Di ba? Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso. Sabi ni Juan, ng girlfriend ni Ina, ang kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangailangan sapagkat
Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Bro Edgar, amen? Dito ay binigyan din ng Aray ko, sandali, inom na ako. Hindi ako makapunta sa toilet para dumuro. Di pa tapos ha, nasa kuwan pa lang tayo. Hello, verse 7 pa lang. Dito ay binigyan din ng pagbibigay ng mga may kagalakan. Sa binasa natin ulit. Hindi napipilitan at ito'y nagbubunga ng biyaya at kasapatan mula sa Diyos para sa bawat mabuting gawa. Sa verse 8, ayan na, kailangan ibuga ko na. Sa verse 8, at sa alinmang bayan kayo pumasok, at kayo'y kanilang tanggapin, ay kainin nyo anumang inayhain sa inyo. Kamukha rin nun, pinag-usapan natin. Walang restriction, di ba? Simpleng pagkain, kanin natin, di ba? Kaya lang, kung may diabetes ka, siyempre, tatanggi ka, bigyan ka ng fruit salad. Konti lang, wala, bawal. Di ba, pagtanggap sa ng iba, ay, siyempre, tanda ng pag-iisa natin sa kanilang fellowship yan. At paggalang sa kanilang pagiging hospitality. Diba? Hospitable. Huwag gayaan ang pagkain ay diba? Maging hadlang sa pag-share ng message sa Diyos. Yeah. Okay, matisod. Sorry paano kung order sila ng dinuguan sa kaputo sa Goldilocks? Baka yun nyo. Sarap nun. Di ba? Hindi sasabihin, hala, dugo. Di ba? Ang lahat naman ng pagkain na pinagpe-pray natin, yung nililinis ng Lord. At ang masama ay lumalabas sa ating bunganga, sa ating bibig. Sa verse 9, lapit na tayo. 10:30 na. Okay lang, bilisan ko. Pagilingin nyo ang mga may sakit na naroroon at sabihin nyo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay lumapit sa inyo. Ang pagpapagaling ay healing or isa tong credential o katibayan na mahalaga ay tunay na sugo ng Diyos. Binigyan sila ng power ni Lord dito. Sinabi niya, pagalingin nyo. Sabihin, pwede silang pagaling. Sa pamamagitan ng pagpagaling, pinapakita nila na kapangyarihan ni Jesus ay may control sa sumpa ng kasalanan. Yung sickness, diba? Pansin din dito, mapapansin nyo rin na pagkatapos niya sabihin na pagalingin ng mga sakit na naroroon, diba? At sabihin nyo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Diba? Parang healing muna, tapos share mo si Lord. Kasi malagas kay Lord yung pagkatao, physical. Diba? Hindi mo naman maiintindihan ang message niya kung nangihina ka na, nangihingalo ka na. Di ba? Kailangan gumaling ka rin para maintindihan mo yung kanilang mensahe. Saka si Lord, pag malasakit niya, may compassion niya sa pangailangan ng kapwa. Ito ang kapangyarihan pagpagaling ay patunay nga na, sabi ko nga, na kaharian ay hindi lang salita, kundi may kapangyarihan ayon sa 1 Corinthians 4:20, may kapangyarihan. For the kingdom of God, sabi niya, it's not a matter of talk, but of power. Okay? May kapangyarihan yan. Hindi lang kuwan. Kapag isang tayo nakaranas ng ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng prayer or miracle, mararamdaman nila na Diyos ay hindi malayo. Di ba, makapagpagaling ka ng tao, siyempre,
Sabi na, oo, totoo nga Diyos nito, no? Napagaling ako. Tama kayo, di ba? Na- Malapit lang ang hari at ang hari ay kumikilos. Kaya huwag kayong matakot manalangin ha, para sa mga may sakit. Okay. Kunyari, may kahit sipon o mga anak natin o ano man. Manalangin natin. Pakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa gawa. At tapos share natin yung message sa mga tao na nangangailangan ng panalangin at himala. Kasi yung himala, ginagamit yan upang patunayan ng katotohanan, di ba? Ng salita ng Diyos. Kung titingnan din natin, mabalance lang, di ba? Hindi rin naman sapat na gumaling ang katawan. Kailangan malaman rin ng tao na kailangan nilang pasakop sa hari ng Diyos. Di ba? Kung oras niya na talaga, ano ba, di ba? Share niyo yung gospel ni Lord para habang di pa huli, makakilala siya. Sa verse 10 to 12, subalit sa alinmang bayan, kayo't pumasok, at di kayo tanggapin, lumabas kayo sa mga lansangan nito at ano to, at inyong sabihin, maging ang alikabok, sinyerto ni Bro Jimboy na, ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa ay pinapagpag namin laban sa inyo. Subalit, alamin nyo ito, ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Pinagpag na tapos sinyerang pa rin. Sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitisan sa araw na yon ng Sodoma kaysa bayang yon. Okay, lapit na akong matapos. Subalit sa ng bayan, ha, kung kayo papasok, ay sabi, di ba? Sabi nga rito sa kuwan, ang pagpag ng alikabok ay paraan din para bitawan ng mahalagad ang bigat ng rejection. Hindi sila ang tinanggihan, di ba? Kundi ang Panginoon. Huwag natin, don't take it personally. Yeah? Walang personalan. God is just. Kung ang tao ay walang pagkakataong makarinig, kagaya na ng Sodoma, hatulan sila based sa alam nila. Alam niyo yung Sodoma, yung sa Genesis 10? Diba, sinunog ni Lord yun? Alam niyo ba na? 19 pa lang. Alam niyo ba na wala naman nag-share doon? Diba, parang didiscuss ni Pastor Saldia next week. Si Corazin, si Betsaida, diba? Wala nag-share doon, sinunog, di ba? Samantalang dito, sa pinuntahan ni Lord, di ba? Nagpagaling siya, di ba? Nag-share siya, ang dami niyang pinagaling. Pero, walang tumanggap. Hahatulan daw sila based sa alam nila. Ngunit ang nakarinig nila na at sadyang tumalikod ay nasa mas mapanganib na kailangan. Ang Sodoma nga, di ba, pinarusahan dahil sa kanilang immoralidad. Ngunit ang bayan ng Corazin, Bethsaida, Capernaum, ay nakatanggap ng mga matinding parusa. Bakit? Mas makatanggap daw sila. Dahil nakita nila mismo ang anak ng Diyos, nagpunta mismo ron, at nakita niya mga himala, papakain pa sila, di ba? Ngunit nanatiling matigas sa kanilang mga puso. Ang pagpag ng alikabok ay sinisimbolo rin ang mensahe na bigay na. At ang dugo ng mga taong yun ay wala na sa kamay ng mga alagad. Ginawa rin ito nila Paul sa Barnabas sa Acts 13, verse 51. Hindi ko na sinama yun. Pagpagbang ng alikabok ay nagsisilbing saksi sila, pinakita nito na ang alagad ay ayaw na ng anumang bahagi mula sa bayang yon dahil ito'y sinumpa dahil sa kawalan ng pananampalataya. Mapapansin din natin dito na kahit itaboy sila, di ba sabi gano'n, sasabihin pa rin nila na ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Di ba? Di ba parang talagang God is just there. Sabi nila, ang kaharian ay dumating sa dalawang paraan bilang biyaya, hindi nyo tinanggap, hindi kayo naniwala, at isang hatol para sa tumanggi.
Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos based to sa pagtanggap ng tao. Ang kingdom of God ay dumarating pa rin, tanggapin man nila ito o hindi, nandito na yan. Basta ang tungkulin natin, maging tapat na saksi. Hindi ang piliting maniwala ang lahat. Ang papasya, kasi ito, sagutin na ito nila. Ang papasya ay nasa tao na. Ito'y, nagpapaalala rin sa atin na ang pakikinig na salita ng Diyos ay isang privilege, di ba? Kaya ito, binasa ko itong buong verse 1 hanggang verse 12. Buti nga narinig natin to sa ibang bansa. Grabe. Binagbabawal. Sa China nga, umistyle pa sila ng konti, pero binawasan nila. Gumawa sila ng sariling translation. Kasi ang daming mga Chinese na gusto rin makabasa ng salita, di ba? Kaya yun, ang tindi ng nangyayari sa atin ngayon, di ba? Mapagtitiisan ng araw na yun ng Sodoma kaysa bayang yun. Itong Sodoma na to, lagi rin binimension ni Lord. Doon sa Matthew 10:15 sa Matthew 11:24. So, ang privilege natin, siyempre, narinig natin salita ng Diyos, may kalakip tungkuan, responsibilidad, di ba? Siyempre, sa tuwing binabasa natin itong Biblia, binubuksan natin, kikinig tayo ng kay Pastor Sandy, nadadagdagan ng ating pananagutan sa harap ng Diyos, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, pagbukas mo ng lalo na, daming mga nangyayari, tapos may nagsishare, gano'n, sa social media, di ba? Sabi rito sa 12 sa last, no? Sinasabi ko sa inyo, higit pang makapagtitisa ng araw na yon, yung araw na yun na tinutukoy dito, yung judgment ni Lord. Great judgment niya na diniscuss na rin ni Pastor Sal dito sa Revelation. Binigay niya itong matinding babala tungkol sa paghukom. Sabi ko kanina, yung Sodoma, walang sugo na katulad ng 70 alagad na pinadala ni Jesus. Ang Sodoma ay nahulog sa kasalanan, ngunit itong mga bayan na pinuntahan niya ay tinanggihan ng solusyon ng kasalanan. Hindi natulan ng Diyos ang tao nang lagpas sa kanilang kaalaman. Yun ang problema. Kung nakikinig kayo ngayon, yung mga nandun sa FB Live na yan, narinig nyo to, yung kaligtasan na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, yung gospel na tanggapin nyo siya, di ba? Bilang Panginoon at tagapagligtas, humingi kayo ng tawad upang maranasan nyo ang kaharian niya. Di ba? Kapag ang kaharian ng Diyos yung lumapit sa inyo at tinalikuran nyo ito, dito naman sa atin lahat, mga mananampalataya na lahat. Amen. Thank you, Lord. At tinalikuran nyo ito, wala ka ng ibang paraan para maligtas. So, bakit mahalaga to sa atin? Reality check. Di ba, sabi ko nga kanina, sa panahon ngayon, sa Pilipinas, napakaluwag. Merong Bible, may cellphone, may mga apps, may internet na mapanood natin, sila kuhan yung huwag nating baliwalayin ng bawat pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos. Di ba? Sana maging ganun tayo, di ba? Kung may pagkakataon na ma-share mo, share the Word of God, di ba? Huwag natin baliwalain ito. Napakabuti ng Panginoon kaya. Buti nga sinasabi niya sa atin. Ngayon, meron akong pero nilagay pa ba? Hindi na. Summary lang. Nilagay ba? Sabi ko, okay lang. Kuhan lang naman ito, mga important lessons na meron pa naman akong 5 minutes. Sorry na
napag-aralan natin sa Luke 10, verse 1 to 2. Ang unang step ay prayer. Verse 2, nabasa natin yan. Diba? Sabi nga, magdasal tayo sa bago ang unang pagkilos, inutos ni Lord na manalangin. The harvest belongs to God. Kaya ang Diyos din ang dapat hinga natin ng manggagawa. Hindi natin magagawa yung mission sa ating kalakasan, sa pag-minister. Kailangan ito yung nagsisimula sa pagkilala na ang Diyos ang kumikilos sa puso ng mga tao. Number 2, ito yung sinabi kanina sa verse 3, yung reality of danger. Na para tayong mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi garantya, diba, ng komportabling buhay. Hinihanda tayo ni Jesus ng mundo ay maaring maging malupit. Kaya kailangan ng matinding pagtitiwala sa Kanya bilang pastor. At number 3, dependency on God's provision. Nabasa natin sa verse 4, huwag tayong magdala ng mga wallet o pera o other sandals or pangyapak. This teaches us simple living and trusting God will provide our needs. Di ba? Jehovah Jireh. Amen? Alam niyo ba ibig sabihin ng Jehovah Jireh? God the provider. Kinakanta ko lagi yan sa Calvary Manila. Huwag hayaang ang material na kakulangan ay maging hadlang sa iyong pagsunod. Mahirap pero siyempre, kung susunod ka, si Lord ang bahala sa inyo. Seeking the Son of Peace sa verse 5 to 6. Kailangan natin malagad na mag-alok ng peace sa bawat bahay. Ang ating tungkulin ay mag-alok ng kapayapaan sa lahat at huwag makipag-away gaya ng mga ibang false religion or pagtatalo. Ngunit ang response ay nasa tao na. If they don't receive it, peace returns to us. Sabi gano'n, di ba? Meaning, we are not failures. We did our part. Number 5, let's be content. Sa verse 7 and 8. Inutos ni Jesus na huwag palipat-lipat ng bahay para sa masarap na lugar, masarap na pagkain, o komportabling lugar. Maging kontento. Ang focus natin si Pastor Saldi, nakukontento siya na nasa labas lang kayo. Diba? Kahit malamok, diba? Mainit. May aso pa rin. Tagating ka. May aso nga. Diba? Ang focus natin sa mensahe, hindi sa sariling ginawa panabang. Tapos number 6, ito yung holistic service in deeds and words sa verse 9. Sabi ni Jesus, deeds, pagalingin ang yung mga may sakit at sabihin sa kanila na lalapit na ang kaharian ng Diyos. True discipleship cares about physical needs. May compassion tayo kagaya ng Panginoon Jesus. Nagkaroon ng compassion sa 5,000 pinakain niya rin sa chapter 9. At spiritual salvation. Huwag natin kalimutan, share, preach ang God's Word. Hindi sapat ang salita lang. Dapat makita rin ito sa gawa. Diba? At number 7, ang huling-huli, verse 10 to 12, serious accountability. Ang pagpag ng alikabok ay simbolo ng pagputol ng pananagutan sa mga sadyang tumanggi sa katotohanan. Ang ebanghelyo ay isang seryosong bagay. Tandaan niya, seryoso yan. Hindi ka na magsasayang ng kotse kung dito yan. Diba? Ang pagtanggi rito ay mas mabigat na kahihinatnan o consequences. Kaya sa parusang dinanas ng Sodoma, ang bawat pagkakataong nakarinig ng salita ng Diyos, kagaya na sinabi ko kanina, isang privilege na may kalakip na responsibilidad. So in summary, ang pagiging alagad o discipleship ay tungkol sa katapatan. Okay? Hindi sa dami ng resultang nakikita natin agad. Di ba? Nung nag-share ako noon hindi ko akalain na magiging pastor pala yung sinyaran ko. Basta we are called to be faithful messengers with peace, mercy, and
truth. Amen? Let's pray. Let's pray tayo mga. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita na nagsilbing ilaw, Lord, sa aming mga paa. Salamat sa paalala na ang aming misyon ay nagsisimula sa panalangin, sa pagkilala ng ikaw ay Panginoon ng harvest. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong provision, Lord. Maging makontento at huwag mabalisa sa aming mga kakulangan. Bigyan mo kami ng humble heart, Lord, na handang makinig at maglingkod sa inyo. At maglingkod rin sa iba. Dala ang inyong kapayapaan, ang mensahe ng kapayapaan sa bawat tahanan at lugar na aming pupuntahan. Higit sa lahat, Lord, tulungan mo kaming huwag mabulag sa aming tagumpay o kakayahan. Naway ang aming malaking kagalakan ay hindi sa aming mga gawa. Thank you, Lord. Kundi ang katotohanan ng ang aming mga pangalan ay nakasulat sa langit dahil sa inyong biyaya. Gamitin mo kami, Lord, na maging sugo o messenger upang ipahayag ang kaharian at inyong pangalawang pagdating, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang to. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng inyong bugtong nanak at aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Amen. Thank you, Pastor Noel. Thank you. Sige, tayo ay Okay, praise God, mga kapatid. So, yun ay teaching para tayo pong lahat ay pwede maging disipulo, magpahayag ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Sige po, let us worship the Lord. Panginoon, salamat po sa patuloy, Lord, na aming natinig. Salamat po sa bahagi nito, Lord, na dalawang klase na utos ang tinanggap po. Ng una, ang mga apostol sa chapter 9 at sa chapter 10, yung mga disipulo, 70 disciples, Panginoon. Pareho po ang pagpapahayag, pareho po ang sinishare ang kingdom of God. Pareho po. Salamat, Panginoon, na sa pagkakataon ito, yung mga disipulo ay mas malapit sa larawan na ito ay para din sa amin bilang mga lingkod ninyo sa panahon ngayon ay kami inaatasan nyo rin na maglingkod at bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na maganap po ito ay sa buhay po namin din ito. Nawa, Lord, loobin mo na sa church po ay nakaplano na rin po ito. Pero salamat po sa bilang pagpapaalala na maging magganap na po ang mga bagay na ito, Panginoon. So salamat po, Panginoon. Nawa ay madakilan namin kayo sa oras na ito. Paging ka. Let's worship the Lord. Christ is my reward in all of my
Oh, we'll sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the work behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the work behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Thank you, Lord God. Panginoon, maraming salamat po. So Lord, lahat po kami ay narito na nais, Lord, na patuloy na sumunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, aming Diyos. Salamat po, Lord, sa paggamit mo kay Brother Don bilang pagpapaalala sa mga hindi lang tinawag. Sabi mo nga, maraming tinawag, ilan ang pinili. So, ang mga pinili nito ay inihanda mo para magbahagi ng Ebanghelyo. As a church na ito, Lord, kami po yung papasalamat na kami po ay binabasta ninyo at inihanda rin ninyo na gumanap sa paanyayang ito na magdala ng balita ng kapayapaan. Ituro ang kaharian ng Diyos sa sinumang tao, tahanan man o lugar o bayan na tatanggap sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon Diyos Ama, dalangin namin, Lord, na kami ay ipagnoon ng Panginoon ng iyong salita. Matupad ang lahat ng ito, Panginoon. Sa oras nito, dalangin din po namin ang mga kapatid na may nararamdaman. Sister Tess po, aming Diyos, na tinapas namin sa inyo na naway loobin mo, Panginoon, at siya'y gumaling sa kanyang masakit na mata, Lord, parang may sore eyes daw po siya, Panginoon. Walay ko po ang mga kagalingan sa kanya sa oras na ito, sa kanyang paningin. Patuloy ko rin tinataas sa inyo si Sister Nancy, may ubot sipon, Panginoon.
patuloy siyang makaranas ng kagalingan. Si Brother Ramil din, Panginoon, na inuubo, Lord, at may asthma, dalangin namin na lalo na ngayon sa panahon na pakainit, last na dadagdagan pa ho ang mga nagkakaroon ng ganitong klase ng paghingal. Kaya ganun din ang dalahin ko po, Ama, sa aking ina na medyo pag nainit pa ang Panginoon, talagang mabilis hingalin, Panginoon. So salamat po, Panginoon, sa church na ito, ang sino mang hindi ko nabanggit ang pangalan na may nararamdaman, batid namin, Panginoon, na nalalaman niyo po ang kahinaan ng bawat isa. Nandito si Brother Joy, Panginoon, kailangan ko po, sakit din po siya. Salamat, andito siya. Kayo po ay pinag-iiburan niya, Panginoon. At dalangin din po namin sa mga viewers, hindi po namin sila kilala, pero nababatid niyo po kung sino po sila. Panginoon, tinataas namin ang kagalingan po sa kanilang nararamdaman. Ganun din po sa operation po ni Brother Nelson na ipabypass po ang kanyang puso. I think sa araw na ito nangyayari. So tinataas po namin sa inyo, Lord, ang kaligtasan ng mapayapat, maayos at mapagtagumpayan po ni Brother Nelson ang lahat ng ito. At Diyos niyo po ang mga doktor na magiging kasangkapan, Lord, para gawin po ang proseso na ito. Kaya kami nagtitiwala, Diyos Ama, na lahat ng ito ay sa inyo pa rin, may kapahintulutan. Salamat po ng marami, Ama. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy di pagpapagaling ninyo kay Rochelle sa nararamdaman niya sa Balacan. Diyos Ama, kayo po nakakaalam aming Panginoon. Kaya dalangin namin ang patuloy na kalakasan po sa kanyang kalusugan, Panginoon. At bless rin po, Lord, ang aming short fellowship po, Panginoon. Buksan niyo po ang magandang katanungan na nararapat po namin pag-usapan sa aming narinig na teaching po sa umaga nito. Maraming salamat po at sa mga kapatid na uuwi, dalangin namin ang patuloy niyong pag-iingat sa kanila. Salamat po ng marami, tinataas namin ang lahat. In Jesus' name we pray.